Lagot si Tab Baldwin, ang daming galit ng mga fans at pamilya ng umano'y biktima ng kanyang strikto at kakaibang training sa kanyang bootcamp at ang sabi may team building daw kasi para sa mga next gen players na isasama sa lineup kung sakasakaling maipasa ang mga to. Si Rene Baterbonia at si Divine Adili na naging parte ng Ateneo at napasama sa mahigpit na training na to. Ang daming reports ang natanggap namin tungkol sa insidente. Ayon kay Mike Nieto na dating naging Atenista under Coach Tab Baldwin, ganito daw talagang pinapagawa ng training camp sa kanila. Ginawa daw nila to sa Baler, Quezon na kung saan may malalakas na alon. May mga team building daw sila na ginagawa at sobrang higpit daw talaga ng pinapagawa sa kanila. Minsan na naisip ni Mike Nieto na delikado talagang bagay na to. Pero kahit na delikado pero gusto maging qualified sa team building, ginagawa daw nilang lahat. Sa katunayan, kilala si Tab Baldwin dahil sa kakaibang pamamaraan niya ng pagtitraining. Base sa aking research, hindi naman kay Tab Baldwin nagsimula ang ganitong ideology ng pagtitraining ng atleta. Nagsimula daw yan sa ilang European at Western countries. Literal na ginagawa daw yan ni Wembanyama para magpalakas na stamina, endurance at durability. Kumbaga sa ibang bansa, naging normal na daw yan. May nakita nga ako noon na si Wemby nagdadumbbell sa ilalim ng swimming pool pero hindi naman niya ginawa yan sa kalagitnaan ng malalakas na alon. Sa Baler, Quezon, likas na malakas daw talaga ang alon dyan dahil sa malalakas na hanging habagat na humahampas at dapat hindi daw ginagawa sa mga alon ang team building. Ayon pa sa mga police reports, si Baterbonia si Adili nakita lang walang buhay sa offshore at pinagtutulak ng alon kaya nakaabot siya doon. Natagpuan na lang ang mga to, nabangkay na at lumulutang sa dalampasigan na wala ng buhay at hindi nagawang mai-rescue dahil maputla na. Ang tinatawag na Mr. MVP na Davao Eagles, isang 6'4" PF center na naging highlight sa Western Visayas Finals dahil sa kanyang pangunguna sa lahat ng espeto at athleticism sa palarong pambansa. Sa totoo lang may potensyal talagang bata. Ang dami nagsasabi na sana hindi na lang daw siya nag-Ateneo. Ang daming eskwelahan na pwedeng mapolish ng talento niya sa proper training camp. Sa ngayon wala pang sagot si Tab Baldwin tungkol sa mga issue sa kanya. Ang Ateneo may statement naman at humihingi ng paumanhin sa lahat, especially sa pamilya ng namatayan. Ayon sa mga multiple reports, sisibakin na raw ng Ateneo management si Coach Tab dahil sa kanyang mahigpit na training na wala sa lugar. May iba naman nagsasabi na baka tumakas na't lumayo sa ibang bansa si Tab Baldwin kasi tahimik lang siya ngayon. Ano palang masasabi sa bagay na to at sa training bootcamp niya? Stephen Holt, posible umanong i-trade pagkatapos ng conference na to. Pero rumor pa lang naman naging laman din ng balita si Holt dahil sa kapabayaan umano sa team. Mabuti na lang pumuputok si RJ Barrientos. Mas maganda kasi kung sabay sila mag-unstoppable pero ang sabi ni Coach T, matyaga lang naman siya naghihintay na lumabas ang shooting niya. May mga pagkakataon talaga na off night kasi noon ganyan din si RJ. Sa loob ng 3 games, halos wala siyang naiambag kaya hindi rin siya pinalalaro. Ayon sa rumor na kukunin daw pabalik ni Coach Tim si Arvin Tolentino kung sakaling di masyadong magbungang karera niya sa KBL kasi hindi naman siya sakop ng ban. Si Arvin nanood din ng Ginebra vs TNT game nung last game kaya mas umalingasaw pang lalong rumor. Yung tinapon mo na pero bigla mo kukunin kasi yung tinapon mo naging best player of the conference, naging top player na Northport at nakuha pa ng career high 50 points plus. Consistent pang laro niya sa KBL kasi grabe yung shooting niya. Kahit si Calvin Oftana na dati niyang rival, saludo sa skills niya pero ngayon malapit na nga sila magkita doon. Stephen Holt kapalit si Arvin Tolentino, patas ba? Sa palagay ko mukhang okay naman sa one-on-one kasi kapag si Holt bumalik sa kanyang old form, capable din naman. Kung ako si Nebra, huwag muna padalos-dalos. Si Arvin magaling pero injury prone. Si Holt nag-off night, isang normal na bagay naman pero kapag umandar hindi napipigilan na kahit anong depensa sa 3-point line. Ano ang next move nila para kay Stephen Holt?